Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na bago pa man nakilala ang komedyanteng si Inday Garutay nang madiscover ito sa humanap ka ng pang-it segment ng Itbulaga at syempre sa kanyang panggagaya kay Ate Lods ay may isang pelikula sa takilya sa ating bansa ang gumamit na ng titulong Inday Garutay. Ito ay pinalabas noong September 23, 1976 sa ilalim ng Imus Productions at Azucena Film International. Isa itong comedy film na nagpakilala sa mga artistang sina Trixie Gomez at sa magiging singing sensation na si Rico J. Puno. Makikilala rin dito si Vivian Velez na magiging matagumpay na artista at producer. Kabilang din sa mga cast ng pelikula ay sina Marlon Ramirez, Anita Linda, Belia Flores, Marisa Delgado at Res Cortez. Ang kwento naman nito ay patungkol naman sa isang kabaret na naitayo sa isang fishing village na lumilikha ng madalas na kaguluhan. Kung saan isang babae na mula sa mahirap na pamilya ang nagtrabaho dito para maisurvive ang buhay at maitaguyod ang maliliit niyang mga kapatid na ginampanan ni na Andrea Bautista at Bong Revilla. Alam mo ba na itong si Pascasio Carcedo ay ang may hawak ng record ng pinakamatandang nakaakyat sa bundok ng Apo, ang pinakamataas na bundok sa ating bansa. Ito'y sa edad niyang 83. Ang Santa Cruz Tourism ng Davao del Sur ay iginawad sa kanya ang pagkilala. Nagawa niya ang record na ito sa tulong ng kanyang mga guide kung saan ay nag-ensayo muna sila sa ilang mga mas mababang bundok bilang kanilang paghahanda. Itong si Tatay Pascasio ay isang magkasaka na mula sa barangay Taconan sa Davao City. Samantala ito namang si Attorney Iluminada Baplor Pabroa mula naman sa Cavite. Sa edad naman niyang 82 ay siya naman ang pinakamatandang babae na nakaakyat sa tuktok ng Mount Apo. Siya naman ay isang retiradong direktor ng Commission on Audit at isang CPA lawyer. Masaya niyang ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan habang isinasagawa ang pag-akyat sa Apo, kasama ang kanyang manugang na babae at ang kanyang apo. Alam mo ba na isang sinaunang bulol o isang naukit na wooden rice god mula sa Ifugao ang nabili o nasubasta sa isang auction na umabot ang halaga sa 630,000 euros o 36 million pesos. Ito'y sa Paris, France. Ang bulol na ito ay isa sa mga nai-auction mula sa koleksyon ng mag-asawang Beatrice at Patrick Caput. At ang nag-host naman ng nasabing event ay ang Christie's. Ang Christie's ay nakilala sa ganitong larangan sa art and luxury business mula pa noong 1766. Ayon mismo sa Christie's, ang bulol ay nagkakahalaga ng tinatayang 200,000 to 300,000 euros o mga nasa 11.4 o 17.2 million pesos naman. Pero sa mismong araw ng auction ay inabot ang presyo nito ng 630,000 euros o 36.1 million pesos nga. Pero bakit daw ganon kataas o kalaki ang halaga? Ayon din mismo sa Christie's, ang dahilan daw nito ay ang mismong pinag-ugatan ng nasabing bulol. Dahil ang unang nagmay-ari daw nito ay si William Gambok Beyer, ang anak ng kinikilalang father of Philippine anthropology na si Henry Otley Beyer. At ito ay noong 1918 pa. At 1970 na lamang nang mapunta ito sa Pransya nang ma-acquire ito ng nagngangalang Alain Scoffel. Matapos iyon ay napunta na ito sa mag-asawang Beatrice at Patrick Caput. Ito naman ay noong 1989 sa Paris. Noong 2013 ay na-exhibit pa ito sa Museo Don Quai Branly Jacques Chirac sa Paris. Ayon din sa Christie's, ang bulol daw na ito na nai-auction nila ay isang masterpiece daw ng Ifugao art at napakahalagang bagay talaga. Kaya naman sa kabila nito ay ilang mga anthropologists sa ating bansa ay may panghihinayang na ang isang napakahalagang bagay na mula sa Pilipinas ay nasa kamay ng mga banyagang kolektor. Mainam daw sana na ang mga ito ay nasa museo ng Pilipinas. Alam mo ba na ang dating official logo ng bayan ng Pasig ay may nakadisenyong sirena kung saan ay may nakasulat pa ritong Mutya ng Pasig.
Ang logong ito ay masabing kakaiba o hindi isang tipikal na logo lamang. Ito'y dahil hango raw ito sa kwentong bayan patungkol sa isang sirena na naninirahan sa Ilog Pasig at nagbabantay sa isang kaharian na pinamumunuan ni Dayang Kalangitan. Ang alamat na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa sining, sa musika at paniniwala ng mga Pasigenyo. Ang kwento ay naisalin na rin sa iba't ibang henerasyon at nagkaroon na rin ng maraming bersyon. Tulad ng panulat ni Lola Basyang o na Severino Reyes na ang sirena sa uli-uli ng Ilog Pasig. Matapos ito ay pinagpatuloy ang kwento ng kanyang anak na si Pedrito Reyes sa pagsulat niya ng mga kwento patungkol sa mga sirena. At nailathala pa nga ito sa Tagalog Comics noong 1949 na pinamagatang Ang Sirena sa Ilog Pasig. Samantala, ilang mga konsepto ng mutya ng Pasig ang naibalik sa pamunuan nitong si Mayor Vico Soto at marami ring mga nagsasuggest na muli raw ibalik ang lumang logo ng Pasig City. Alam mo ba na noong May 28, 1578, ang Spanish Governor General na si Francisco de Ande ay nag-utos ng isang ekspedisyon sa Sulu at sa Maguindanao para sakupin ang mga lugar at magpalaganap ng Katolisismo dito. Ang nasabing ekspedisyon ay pinamunuan ni Captain Esteban Rodriguez de Figueroa, isang veterano sa digmaan kontra sa Brunei, kung saan ay pinabagsak pa nito ang kapitolyo ng nasabing bansa. At sa pagtungo nga nila sa gawing Mindanao, ay nakapagtatag sila ng kuta sa Hulo noong June 1578. At dahil doon, para maiwasan ang pagiging bilanggo o madakip, ang Sulu Sultan na si Muhammad ul Halim, na tinawag din na Raja Ilo sa ibang source, ay nagbigay na lamang ng tributo sa mga Kastila na mga perlas at mga ginto. At doon din sa pagkakataong iyon ay nalaman pa ni Francisco de Sande na ito palang si Sultan Muhammad ul Halim ay related sa Sultan ng Brunei na si Sultan Saiful Rizal, dahil na pang-asawa nitong si Sultan ul Halim ang kapatid na babae ni Sultan Saiful Rizal. Samantala nabigo naman itong si Figueroa na masakop ang Maguindanao. Kaya naman nagkaroon ng panibagong ekspedisyon ng mga Kastila. Ito naman ay mula March hanggang May 1579. At sa pagkakataong ito ay sa ilalim naman ng pamumuno ni Captain Gabriel de Vera, kung saan ay nagawa naman itong magkaroon ng kontak sa mga Maranao at mga Basilan Datus. At bukod dito ay nagtagumpay din siya na makagawa ng mapa sa kanyang mga pinanggalingan. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.